Ayaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang group na confidential funds yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special episode ngayong araw po ng Biyernes. Ngayon po ay May 22, 2026 dito po sa ating Facts First podcast. This is a recorded episode but of course we're recording this on the same day. Ngayon po ay umaga ng Biyernes. Okay, gusto ko pong pag-usapan ito pong nalalapit na actual impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na base po sa mga report at ang kino-quote po rito si Senator Erwin Tulfo, base po sa kalendaryo nila, July 6 nakatakda po magsimula yung actual trial. Of course, marami po mga preliminary siyang katulad ng pre-trial. Pero sa puntong ito, gusto ko pong pag-usapan, paano ba yung dapat preparasyon? Usually, preparasyon na ginagawa, let's say, ng prosecution at saka ng defense team patungo sa isang impeachment trial. Dahil hindi naman po ganun kadalas magkaroon ng impeachment trial dito po sa ating bansa. We've had two, noong 2001, kay then President Joseph Estrada at noong 2012, kay then Chief Justice Renato Corona. Ang makakausap po natin, isa po siyang naging abogado ng defense team ng Corona impeachment trial. Of course, talagang meron siya extensive na karanasan dito po sa impeachment trial. So we'd like to welcome again to our program after a long time, si Attorney Tranquil Salvador. Yan. Magandang gabi, Attorney, or magandang araw. Magandang araw. Sa lahat na nanonood, magandang gabi. Okay, sige, pag-usapan natin, Attorney, yung preparations dito sa isang impeachment trial. No? Kasi hindi naman lahat ng mga abogado talaga magkaroon ng actual experience sa isang impeachment trial. Okay, so July 6 yung sinasabi nilang pagsisimula ng actual trial. Between now and July 6, base sa karanasan nyo, no, ano yung dapat ma-expect, let's say, on the part of the prosecution, on the part of the defense? Ang unahin natin yung prosecution. Although hindi ako naging part ng prosecution, inaasahan ko sila dyan dahil ang primary prosecutors dito ay mga members ng House of Representatives at ilan sa kanila ay hindi na ganun kadalas na nag-practice. Maari nung naging politiko na sila, nung naging kongresista sila, hindi na sila masyado nagpa-practice. Pero ilan sa kanila mismo maaaring may kasanayan, may experience na gagamitin nila. Anong in-expect ko? I would expect them kasi karamihan or halos lahat sa kanila ay abogado, magbabrush up sila dyan, magre-refresh sila sa mga matters ng admissibility of evidence, mga authentication of documents, paano sila mag-offer ng testimonial evidence, at kung kakailanganin sila mag-offer ng exhibit pagkatapos sila magpresenta, lahat yan. Madali namang maaalala yan ng isang prosecutor, lalo na kung nag-aaral yan ng abogasiya. At lalo pa kung nag-practice siya kahit pansamantala lamang. Ngayon, siyempre madali yung magsalita lamang kasi sanay naman sila magsalita on the floor. Ang mas mabigat diyan yung paghahanda, yung pagko-compile ng mga ebidensya. Kasi ngayon, siyempre, alam naman natin, while there is a lot of public discussion, public opinion on this, ang in-expect ng karamihan, sana maging evidence-based ito ang kanilang presentation. At hindi lamang yung yung kinukuha yung atensyon ng publiko, yung damdamin nito, pero ebidensya. Anong gagawin nila? May kailangan i-identify na nila yan isa-isa para in preparation pagpresenta nila. Hindi pwedeng a few days tsaka lang sila maghahanap. So kino-compile na nila. Sa nakita ko po yan, 4 ang articles of impeachment. Ang preparasyon nila dyan, dinivide na nila yan sa kanila. Ilang senador ba hahawak nito? Sino ba ang lead counsel sa kanila? O kailangan ba nila ng private counsel na susuporta sa kanila? Na instead na sila private counsel magpipresenta ng ebidensya. Yun ang mga harapin nila. Patapos po dyan, siyempre mamarkahan na nila, process of comparison, yung mga bagay na yan. At a lot of this sa tingin ko, ang mas worrisome sa kanila is paano po i-identify ang mga dokumento na yan. Kasi tandaan nyo, ang buong Pilipinas ay nanonood. Tapos siyempre, alam niyo naman, may mga experience doon. Kaya nga may mga abogado na naaalala kasi may kasanayan sila. Di ba? May kasanayan sila. So, titingnan, si congressman ba bihasa ba magpresenta ng dokumento? Bihasa ba magpresenta ng testigo? Alam ba niya yung kanyang ginagawa in terms of the relevancy of the evidence presented? Yung mga yun, I think, preparasyon pagdating ng prosecution. Sa tingin ko naman, kung ako naman mai-suggest ko sa inyo, ma-bring ko sa inyong discussion sa depensa. Kasi kami yun noon
Ganun ang ginawa namin. Dinivide namin lahat ng artikulo. Parang ako noon, naalala ko parang 2 artikulo sa akin. Tapos lahat na yung mga potential na mga testigo na nakakailanganin namin, dapat kinausap na namin to. Mga ebidensya namin kinausap. Although, alam nyo, mas may advantage yung both sides ngayon Alam mo kung bakit, Christian? Kasi ito, dumaan sa Committee on Justice. So, nakikita nila yung takbo, nakikita nila, di ba, yung opinion, nakikita nila yung mga ilalabas, na-anticipate ng depensa ang mga ito. Hindi katulad nung panahon namin. Alam mo, nung panahon namin, kung naalala mo, nakapag-usap pa tayo, Diretso na. Naalala, di ba? Disyembre, dahil nakuha na yung 1/3 vote, walang Committee on Justice. Tapos January 15, simula na. So kami, napaka-limited time. Binuo kami, tapos we will learn along the way. Nag-progress kami along the way. Ganun. Medyo ito, sa tingin ko, mas maganda preparasyon na magkabilang panig dito. Attorney, in terms of the 2 points, in terms of quantum of evidence na gagamitin ng impeachment court to determine the guilt or innocence of the impeached official, and number 2, the fact na hindi lahat sa mga senator judges ay abogado o may karanasan sa larangan ng batas. Is that an advantage or disadvantage or both, let's say on the part of the prosecution and on the part of the defense? Ayan, unahin natin yung katanungan mo na quantum. Alam mo, nung naghawak kami ng ganitong kaso noong 2012, yan yung pinalulutang. Kasi nga kami, siyempre, mga practitioner kami, legal yung aming pag-iisip, quantum. In fact, pag titingnan mo, ano po, para sa mga listeners mo, sa nanonood sa iyo, ano po ba yung quantum na binabanggit ni Christian? Ito po yung tinatawag natin, ano ba yung degree of evidence na inaasahan na ang isang hukom o ang isang judge masasabi niya na ikay liable o ginawa mo ang mga pangyayaring ito. Yun po yung salitang legal, quantum or degree of evidence. Alam mo, pinag-uusapan yun. Unahin natin yung rules of impeachment. Alam mo ba na wala yan? Wala, pag binasa po ninyo ang rules of impeachment ng Senado, wala pong quantum. So, ibig po sabihin, ang kailangan lamang ay ma-determine nila na ito ay guilty o hindi guilty. Ngayon sasabihin mo, paano kung hindi naman niya nasundan? Paano kung hindi niya naintindihan? Pupuntahan po natin yung mga discussion dahil ito namang usaping impeachment, din naman po bago sa atin yan A lot of this were patterned from the United States. Kaya po maraming opinion ito, kahit sa kanila hindi, maraming opinion. Pero po kung akong tatanungin ninyo, this should be a little higher than preponderance of evidence. Hindi naman po kasi ito criminal case, hindi natin masabi proof beyond reasonable doubt, di ba? Kasi hindi naman siya criminal case. Dahil kung siya ay matatanggal o siya ay may eventually mawawala sa pwesto, madidemanda naman siya, whether criminal, civil. So sa tingin ko ito ay mas mataas doon, pero yung kailangan dito clear and convincing para kahit yung mamamayan, kumbinsido, talagang may pagkakamali. Talagang may Okay. Clear and convincing. Ito po ba yung yung substantial evidence? Or Hindi. iba pa yun? Kasi yung substantial kasi, yun yung ginagamit sa mga administrative cases, di ba? Administrative cases. Yan yung ginagamit rin sa mga workplace. Yung mga sa labor, yung mga pinag-explain yung mga workers mo, empleyado mo, yan yun. Kahit sa mga government administrative agencies, substantial evidence. Tapos yung susunod, preponderance. Yung ginagamit sa mga civil cases, preponderance of evidence. Yung susunod po talaga dyan, proof beyond reasonable doubt. Subalit, dito po may gitna yan. Yung clear and convincing evidence na mas mahigit sa preponderance pero mas mabababa ng konti sa proof. Okay. Makes sense. Nga po, yung the fact na, kasi I remember nung kino-cover ko yung Corona impeachment trial, that was also a struggle, di ba, on the part of, let's say, a practitioner of law having to prove his case before a court whose judges are not necessarily lawyers. Is that an advantage or disadvantage? Alam mo, let's say sa abogado, lalo ako in particular, I would tell you, wala akong kaalam-alam sa media. Wala akong kaalam-alam sa public information. Basta alam ko noong ako, palagi ko generally, majority of us, pumunta kami doon dahil sa tingin namin, may legal kaming kaalaman at meron kami matulungan namin ng Chief Justice. Pero pag titingnan mo kasi nga, it's both an advantage and a disadvantage. Disadvantage in a sense na, siyempre, lalo na pag hindi abogado yung senador, kailangan yan. Para niya ma-supplement, kailangan niya may team siya na mag-a-advise sa kanya.
So he will rely a lot on the opinion of these people. Ang tanong, ito bang mga taong ito, dinadala ba siya doon sa isang direksyon? Yun ang tanong eh. Kasi kailangan advisor mo. Ano ba to? Constitutional, procedural, ano pa, may communications issues ka pa. So lahat yan pakikinggan ni Senator. So yun ang challenge kasi hindi first hand eh. Hindi first hand yung assessment niya. Maaaring pass on assessment. Yung namang pag-abogado naman, okay rin kasi yun nga, meron na siyang counting training, medyo alam niya. So, first hand nakikita niya. Yung mga pinag-uusapan natin, may idea siya. Pero again, siyempre, ang ilan sa kanila matagal na rin namang hindi nakakapag-practice. So, this is something that I think kailangan nilang i-refresh ang kanilang mga sarili. So, it's both an advantage, disadvantage. And that is the reason, kung madagdag ko Christian, a lot of people, kaya ngayon, makikita mo, information abounds. Information abounds. Because it wants to create, sa observation ko lang, no, pressure on them and at the same time, to create a discussion point. Yun ang nakikita ko. Kaya kailangan dapat mapagmasid din ang publiko pagdating dyan. Oo nga po, nabanggit niyo yung ano, no, yung example, kaya ko tinatanong yung issue na yan kasi I remember nung Corona impeachment trial, of course, very legal yung approach ng team ninyo eh. Yes. Pero nakikita Tama. natin na hindi siya necessarily an advantage when you're dealing with the non-lawyers in an impeachment court. Example po, no, ganito. Pwede bang Yes. gamitin na lang dyan yung common sense? Because I got the Yes. sense that during that whole impeachment trial, ang inaatake naman ng prosecution, common sense na lang. We don't have to belabor the technicalities. Yes. Ano ba sa tingin niyo yung nangyari o hindi? Yes. Kasi, agree ako doon. Kasi kailangan kasi lang, itong discussion na to, makaka-relate ang tao, relatable. Kasi pag nakarelate ang tao dito, sabi, ay, oo. At pag nakita nila, pumalo na, nag-heighten na yung interest ng tao. Kasi sa ngayon, wala pa masyadong interest, nakita ko, sa Committee on Justice. Pag nag-heighten ang interest to, tapos meron ng konting galit, merong anger, ayan na, pwede na bumoto. Yun ang tingin ko. That's why, the discussion here, tama ka malaking bagay dito, sinasabi ng kahit sa Supreme Court decision, legal, pinipilit natin, di ba? Merit of summons, sasagutin mo, anong gagawin, constitutional within the framework of the Constitution. But the most critical is the political. The political which is not discussed in public. The horse trading that's never discussed in public. Ikaw, Christian, naalala mo yun noon. Maraming haka-haka, di ba? Maraming tayong naririnig. Pero hindi naman natin mapapatunayan eh. Tapos this could even be discussed on the side and probably if you become close to these people in the future, over coffee or a little drink, kikwento na, alam mo, ganito talaga nangyari dyan. Ganito talaga. But this will never be discussed in public. Yun ang hirap nito, proseso. You mentioned, attorney, yung information aspect, no? Lagi kong binabanggit sa programa ito over the past few days. Ang wala kasing, hindi naging significant factor noong 2012, yung social media, yung troll Yes. armies, yung iba't ibang mga social media teams, di ba? Yung senator judges, meron silang sarili, defense meron, prosecution meron, at saka kung sino-sino pa yung mga players or actors dito sa buong diskurso. How do you think either party should deal with this? Kasi even the senator judges, meron silang team hindi po ba? Yes. Alam mo, ano yan they have to factor in yung social media now. Unlike before in 2012, tama ka. Kasi kami noon, we have to contend with, of course, yung kabilang spokesperson, ang prosecution. We have to deal with mainstream media. Ano yun? Broadsheet. Alam mo yan. Ikaw nasa broadsheet ka. Broadsheet. Kailangan ko rin i-deal yung TV. Kailangan ko deal yung radio. Meron rin yan yung mga tabloid. Yun lang basically. But the advantage of that is medyo kita mo kung saan ang laro. Kaya lang, ang biggest disadvantage ng Christian is the filtering mechanism. Kasi yung filtering mechanism na, alam mo yan, ang laki ng power ng editor dyan Pag sinabi ng editor, wag mong ilabas yan, hindi lalabas yan. Pag sinabi ng editor, paano mo ipapackage yan, paano ipipresenta, katulad yan, balikan ko, naalala ko. So sabihin niya, nahanapin ako. Attorney, kailangan mo sumagot dito, may pasabog. May pasabog, attorney. Ito, headline nito, banner headline. Ano yan? Ganito mo, kailangan mo sagutin. Sige, sagutin natin. May iba, dalawang proseso gagawin. Attorney, gagawin ka namin sa banner headline. So may banner headline dito, tapos ikaw nandun sa sulok. According to the defense team, nasa sulok. May isa pang paraan nun. Tatanungin ka, minsan yan, half of the page of a newspaper, sila yung pinag-uusapan. Pero pag turn mo ng ganon, continuation, nandun ka sa dulo. Okay, they've been fair. Narinig naman ako Kung babasahin hanggang dulo, kasama naman pala ako.
Those were the challenges then. But the challenges now, pati social media then was growing eh. Unlike before, unlike now, social media is everywhere. For as long as you have a device, you have a platform. At ngayon, ang tao, pag maraming following, ina-assume ng tao, hindi ko nila lahat, baka naman may sinasabi itong maayos. So, mahirap yung ano nga nila ngayon. Kasi everything, at yung sinabi mo nga, merong prosecution, defense, meron lahat yan, social media, both. I think you will agree with you, meron yan. Tapos meron yan sila mga talking heads lahat na yan. So, and they're trying to drive the public opinion in either side. So, I think that's the fight also. Hindi, tsaka po yung ano, di ba, yung mga senator judges, syempre, magiging sensitive yan sa public sentiment, hindi po ba? So, Tama, minomonitor nila yan. Binomonitor nila, pati alam mo yan, katulad dati yan, Christian, tao rin eh. Alam mo yan, pag yung nasaktan eh, let's say may kaibigan tumawag, may kapatid na tumawag, ano yung sinabi dito? Nangyari ba to? Eh may tao ganun pa, aapoyan ka eh. Nangyari ba to? Ngayon siya naman, dahil importante yung mga tao tumawag sa kanya, eh alam mo, ganito yan. And then somehow, being humans, they will be affected. Attorney, ito pala, no? Dun sa, di ba nagkaroon ng impeachment hearing sa Committee on Justice, okay? Naipresenta rin yung mga ebidensya, pero ang determine nila was probable cause. At sabi ng mga House prosecutors, sobra-sobra pa sa probable cause base sa ebidensya. Kaya sila nag-decide to impeach the Vice President. Makaka-apekto po ba sa mismong trial yung fact na hindi sumagot yung Vice Presidente? Hindi niya sinagot yung mga detalye ng mga akusasyon sa kanya sa House level? Maganda yung tanong mo. Paliwanag po natin, yung proseso sa Committee on Justice is for purposes of what? The impeachment proceeding, to initiate it, to ripen into a case para ma-filean siya ng kaso sa Senado. Yung dinicide niya yon is maaring sa pananaw ng iba, ay sana nagsalita ka, baka hindi na-determine ang probable cause, di ba? Pero ibang bahagi po yon. Ito po ay trial na. Susuriin na ho ang bawat ebidensya. In an ideal world, susuriin po yan. It should be evidence-based. But as we said, sinabi nga namin, it will be a legal, constitutional, and a political process. And napakahirap po niyan. Ang downside po niyan, nakita mo naman, Christian, minsan 6 na oras yan. Minsan 8 oras yan. So the public will not be able to follow that. And that's where social media will come in. May isang maganda sinabi, they'll spin it up. May pangit, spin nila yan. And then, ang tao ngayon, pagbukas galing trabaho, pagbukas ng telepono, may conclusion na yun. That's the biggest challenge. Nga po. Dahil di ba sinasabi naman ng impeachment team ni Vice President na hindi, sasagutin na lang namin yan sa Senado kung sakali umakyat. So mukhang yun ang game plan nila because they felt or they thought na talagang na yan kumbaga Doon na rin papunta, di ba? Doon na rin papunta. Ang term na naisip ko kasi luto na pero baka naman unfair Yes. At least yun ang pakaramdam nila. So yun nga, wala namang complication yan pag nagsimula na yung actual trial. I don't think so Kasi in fact, kung makikita mo, doon natin tingnan sa labas, yung tao nun nga hindi masyadong nasubaybayan yun Hindi masyadong nasubaybayan. Ito, tingin ko, pag nasubaybayan ng tao, yung interest, aakyat siya. So, kailangan ang Vice President at the kanyang team aware. I think an important question ko, ako naman makapagdala ng ng discussion point, Christian, would be kung pupunta siya o hindi. Actually, sir, nire-reserve ko yan sa dulo, yung tanong na yan. Because that was a pivotal moment in your case kay Chief Justice Renato Corona. Sige, pag-usapan na natin yan. Would that be wise to have the Vice President appear herself sa trial niya? Okay, procedurally muna tingnan natin ang nakalagay sa impeachment rules. Nakalagay sa impeachment rules doon, patatawag siya at ang kanyang abogado. Ngayon, a-appear siya dapat. Pag hindi siya umapir, hindi siya umapir, abogado lang umapir, or silang dalawa hindi umapir, yung kanyang mga abogado at siya, ano mangyayari? Tuloy. O yan, procedurally. Hindi ho ba pipigilan yan? Tutuloy at tutuloy yan. Okay, nasagot na natin yung procedural. Ngayon, ang tanong, yung nakita rin ni Christian, ang tanong sa tingin mo ba ipipresenta? Okay, sa ipipresenta. Ako ho kasi nga, di ba nagdeklara na siya as running for president, di ba, bago nagsimula yung lahat ng ito. I think, dito sila magsa-struggle. Bakit? Kasi, yung hindi siya makita, for sure, yung narrative niyan, maliwanag na.
nakita nyo, talaga hindi alam sagutin, hindi niya masasagot yan. Ngayon naman, pag nilabas naman siya, dalawa ang potential possibility. Ano mangyayari? Ikaw cross-examine. Ready ba siya sa cross-examination? Kasi for you to be examined, cross-examine, ibig sabihin susuriin ka sa harap ng taong bayan. Susuriin ka sa harap ng taong bayan. Naalala mo ba? Alam mo, mapapaliwanag mo, may ebidensya ka pa para sabihin to. Meron ka bang wiggle room? Mapapakita mo ba na I'm above all of this? Yun ang challenge. Palagay ko that's one of the isang aspeto na haharapin ng kanyang team, yun iniisip nila. Pangalawa naman, depending on how they see it, this could be a platform to be able to speak for a single moment in your life. Kanino? Sa entire Filipino people. Imagine mo yon, the entire Filipino people will be watching you. At pag pumasa ka sa test na to, tapos na yun. Yun pero mahirap yun, ha? Mahirap yun. I completely agree. I completely agree dun sa dalawang options na binigay nyo. And naisip ko yung third option, which is what they have been doing. Hindi sasagot doon sa mismong forum, sasagot sa labas, sa sarili nilang press conference kung saan they control the environment. What do you think of that? Hindi sa tingin ko, Christian, mahirap na ngayon, lalo na sa social media. Maaring noong 2012, pwede. Noong 2012. Pero ngayon, pagsalita ka dyan, meron dyan, nagbablog na, meron dyan, nagko-komentaryo na. It's everywhere. That will be very hard. Nakita mo nga yung nag-press con sila. Remember, di ba, hindi sila umappear, tapos nag-press con sila. Ito naman, personal observation ko, hindi nag-pick up masyado, nakita mo. Tapos ang ginawa lang lalo na yung mga sa social media, blogger, kinuha lang nila yung mga snippets, portions noon, tapos binigyan nila ng interpretasyon. Mahirap ngayon. So, kailangan yan, yun a decision that we'll have to make. Ngayon, at ang important consideration nila ng team dyan, is pag hinarap pa nila, tandaan mo, she's on her own pag hinarap mo na yan. She will be on her own. So this is where her character, her ability to face the challenge, and eventually she will be seen as a potential candidate as president. Kaya sinasabi ko nga, kung ito malampasan niya, pero mabigat. Kasi nakita ko yan Nakita ko yung aspeto na nahaharap na. Kumbaga, make or break to kay Sara Duterte kung mag-appear siya. Yes. So, kailangan talaga aralin nila at ano yung parameters na yan pag ipipresenta niya siya. Ano ba yan? Papa-question ba nila siya? O magsasalita lang siya? Kaya lang, pag nagsalita siya, sasabihin, bakit nagsalita lang siya? Hindi siya nagpa-cross-examine, di ba? Yung ganon. Katulad na kay CJ Corona, di ba? Ba't nagsalita siya pero hindi siya nagpa-cross-examine? Meron rin kasi yan, katulad na sabi mo, common sense. Baka meron din drama na kailangan dyan. Katulad, may drama. Ano ba yan? Papa-wave niya, papa-open yung mga bank account niya, o sasabihin niya, ganito, we don't know Pero this, the reality. Opo. Pero kay attorney, based sa, I don't know whether you know her personally, pero ako kasi in-observe ko lang siya in public. Mukha siyang merong mukhang legendary in temper niya. And given that, medyo volatile yung kanyang character, how would that affect, let's say, a possible appearance in an impeachment trial? Let's say, yan ang sinabi mo, hindi ko kasi siya personally pa nakaka-engage. Hindi ko siya kilala. So, all of these are just balita or kwento. I-assume natin lang for purpose of discussion na accurate yung nabanggit mo, Christian. Isa yung i-weigh-in ko kung ako abogado niya. Kasi baka sabihin ko, baka hindi na kailangan. Kasi kaya sa Tagalog, sa ating Pilipino, pag sinabi yan, ang Pilipino minsan magaling mang-urot Alam mo mang-urot? Pilipino magaling Iti-trigger ka talaga Yes. Pag ginanong-ganong ka niyan, pag nag-react ka, yun lang gusto nila mangyari sa'yo, mag-react. Pag nag-react ka, baka magiging problema. So, I think that's one of the biggest challenge that you will be thinking. Assuming na accurate yung information umikot, hindi ko kasi siya pa-engage personally. Balikan po natin, attorney, yung Corona impeachment trial. Naalala ko yung 2012, So, yes. Correct me if I'm wrong, pero as far as I knew, the defense lawyers, you included, were against the Chief Justice appearing himself. Tama ba? Yes, that was a struggle for us to this extent. May mga bagay na hindi ako pwedeng banggitin, pero that was a decision made at that point in time. Nung sinabi sa amin, that was already a decision. So we have to respect it, that will be the decision.
In fact, maganda naman yung yung simula di ba? Nakita mo, maganda. Actually, mataas yung heightened yung emotion no nagsasalita siya noon. Yung ending lamang ang palagay ko, meron nagkaroon ng konting misstep, kaya nag-backfire ng konti. Yun ang aking Yun nga. Hindi namin Kasi, opo, kasi ito assessment ko na yun, kino-cover ko yun. Again, correct me if I'm wrong, no? As far as I can remember, based on public sentiment, yung pagpupulso ko lang naman, no? Mukhang you had the advantage until that time. Tama ba? Na kung hindi siya nag-appear at hindi nagkaroon ng parang, for lack of a better word, nag-stop nung dulong-dulo, yung tumayo siya, di ba? I'm the Chief Justice of the Philippines and I want to be excused or something. Yes. Until then, okay pa kayo, no? Tama ba? Yes. In fact, alam mo, to this extent, I could share with you, yung mga message na natatanggap ko, kasi spokesperson ako from media, yan ang Chief Justice ko, yan, sabi niya, he's doing the right thing, ganon. So that kitang-kita. Tapos, nung I really don't know kung anong nangyari doon. Nung ang alam ko kasi noon, nanghina siya, yun ang sabi niya sa akin noon, ganyan to stand, nahilo na siya. So, some people of course gave a different interpretation. Nung na yun, yung mga message na natanggap ko, yung huling message was, ano nangyari? Ganun na yung message na natanggap ko. Nung sunod Ito ba yung parang bumaba yung sugar na? Tama ba? Oo, tapos nahilo, dinala sa ospital. Tapos sabi ko, di ba, sumunod kami, pinasunod ako ni Justice Cuevas, sundan mo nga, ano ba nangyari? Di sundan ko nga. Sabi ko, CJ, ano ba nangyari? Sabi niya, nahilo na ako kaysa magsuka ako doon, tumumba ako doon. Sabi ko, and that's the reason why dinala siya sa ospital. And of course, to others, hindi nila yun. Of course, dapat handa ka kasi public Sasabihin nila, wala, drama mo lang yan, ganito lang yan, kasi naging hambog ka. Alam mo, iba-iba Lahat yan gagawa ng story Opo. Ito naman, pag-usapan natin kasi he was convicted si Chief Justice Renato Corona dahil meron siya mga hindi dineclare sa kanyang salen. Given that standard set by the impeachment court na technically naging president na siya ng impeachment proceedings, would that be, kumbaga, to the disadvantage of the Vice President? Kasi kung totoo, sorry po, kasi kung totoo lumabas dun sa impeachment hearings, mukhang mas malaki hindi niya sinama sa salen niya. Ito po paliwanag ko Paliwanag ko. Bago ko sagutin yan, Christian, sabihin ko muna na yung aspeto na yan, yung perang pinag-uusapan dyan na halos $2 million or a little over 100 million, ay napatunayan ng 2012 sa Sandigan Bayan na pera niya. Ang tanging pagkakamali niya ay kapabayaan na hindi niya nalagay. At yun din, ay alam naman natin na pinisinta doon is yung pamilya ng asawa niya, di ba? Meron rin dispute, yung basa something yung family, family name, yun na pag-usapan lahat yun. Pero pupunta tayo ngayon dito sa realm ng impeachment. Yun nga, yun. Para lang maliwanagan, kasi yung aspeto na yun na naging nag-meet siya doon sa pagkakonvict sa kanya, ay later na patunayan na wala naman siya pagkakasala. Okay, now having said that, to that extent, tama ka Bakit? Kasi yan, napag-usapan ng SALN. Remember, that's the only article na binutohan nila noong panahon ni CJ Corona, correct? Pangalawa, naulit na naman yan nung panahon ni CJ Sereno. Tandaan mo, although hindi nag-ripen yan sa eventual na impeachment trial, yan ay naging subject ng discussion, contentions, dun sa co-warranto case niya. Na yung ang pinag-uusapan lang dito ay hindi pagsasubmit ng kanyang SALN bilang professor ng Universidad ng Philippines. Yes. So, ito, SALN na naman. Di ba? Kaya doon nila dinadala discussion SALN na naman, tapos titingnan mo yung amounts. Pero kasi sa ngayon, hindi pa Ang titingnan lang dito, meron bang betrayal of public trust, may culpable violation of the Constitution, meron bang bribery, meron bang treason, yung mga na yan Yan lamang. Tapos later, kita katulad na nangyari kay CJ Corona, pagtanggol mo sarili mo. And it took almost 10 years bago na patunayan yun, di ba? Pero wala ka na sa pwesto. Pero ang point ko nga, for better or for worse, masyadong mataas yung standard na ginamit Or masyadong mababa. Hindi sa nung huling impeachment trial Yung sa akin naging ayoko sabihin mataas o mababa. Gusto ko sabihin it's something that the public could easily digest. Madali sila makarelate. Kasi alam mo pera, madali natin maano yan. Ako nga, siyempre sa ordinary mamamayan, ganito lang sweldo ko Ito lang pera ko sa bangko. Ganyan niya, kita mo yung narrative ganyan publicly. Tapos ngayon, ang laki niyan. Sorry, ang tanong lang, papaano nagkaganon? Yun lang naman ang tanong ganyan Papaano nagkaganon?
Isa pang tanong, attorney, no? Doon sa, kasi nung pinag-uusapan yung SALN ng Vice President sa House Committee on Justice, lumabas doon na meron siyang mga taon na hindi nag-declare ng cash on hand. So from 2019 until 2024, if I'm not mistaken. Pero until 2018, nagde-declare siya. Ngayon, ang sagot ng abogado niya, nung tinanong daw siya, hinalo daw dun sa others. Technically, can that be done? Is that a valid excuse? Well, ano yan for purposes of accuracy, iba naman yung others, di ba? Iba yung others. Kasi kung may specific na linya doon, siguro dapat doon mo i-provide. Ngayon, lalo ko pang didiscusin yan. Remember, sinimulan nila nung hindi pa siya Vice President. Tama? Nung nagsimula pa siyang magsilbi. Para lang for proper context, alam niyo yung parang 2006 pa, sinimula, nag-Vice Mayor siya up until yung kasalukuyan. Maliwanag po sa Supreme Court decision, ito lang, para lang sa better context, na yung mga aksyon bago ikaw ay naging impeachable officer, ay hindi kasama sa usapan. Kaya lang, hindi mo maitatanggi na isasama nila yan, di ba? Again, because that's part of a public discussion. She's a public figure. Ngayon, sabihin na natin nung kailan siya yung pumasok. Ito na nga, i-simplify mo na lang Christian, sabihin natin, yung SALN mo ba accurate? Yun lang Yun na lang. Santabi mo yung lahat. Santabihin mo lahat yun. Yung mula 2006 ba yun? Hanggang yung inflow, outflow, which I think lalabas pa rin. Santabi mo na yun. Yun na lang ka. Doon na pag-usapan yung 22. Yung kung kailan siya vice presidente up to the present. Ang pagpuputuhan lang naman nila dyan Tama bang pinasok mo? Hindi bang pinasok? Sa tingin ko, that's the barest minimum in its purest sense. Kung isama man nila, sige. Pero nag-decide na kasi Supreme Court, yung mga other matters prior to yung being an impeachable officer, hindi dapat yung subject sa impeachment. But again, with all due respect, na-expect ko, i-discuss yun, kabuuan. Kasi ang binabanggit ng prosecutors doon, that establishes a pattern. Yes, on the part of the Vice President. How do you see that kind of argument? Well, pwede. Not for purposes of the articles, pwede nilang ilabas doon. Kasi in evidence, there is such a provision as similar acts. Meron yan sa evidence, sa Rule 130. So it is not, if you follow that just purely on the provision, the previous conduct cannot be used to convict you or to hold you liable, whether in a civil or a criminal case. However, the previous act could establish pattern, scheme, plan, that could be presented. Yung previous conduct mo, that will not be the basis of holding you liable for your present acts. But that similar conduct may be used to establish modus, scheme, plan, pattern, yun. Meron sa evidence na gano'n. Kung gano'n, yun ang malamang gagamitin nila. Pero nga, yung bang, is that a valid reason na ilagay mo sa others yung cash on bank, in bank tsaka on hand? Ako naman, Is that a practice? Hindi pa kasi naman ako hindi pa ako nag-public officer, so hindi pa ako nag-fill up ng I would say, what is provided for in the box? Kung yan ay pera, dapat doon mo ilagay. Kung deposit, doon mo ilagay. Kasi yan, nakita mo, naging issue na yan. Ayoko i-preempt ang position ng prosecution o ang depensa nila. Pero sa akin pananaw, kung ano yung nakalagay doon, dapat sagutin. Yun ang akin pananaw. Lastly, Attorney Tranquil, may kumukuha ba sa inyo from other side to help them? Wala naman. Yung dyan, yung maraming ugong-ugong, pero ang masasabi ko, parang ayaw ko na. Happy na ako na nakakausap ko kayo. So you will maintain this position na mas magiging impeachment I just don't know what will happen in kayo. the coming days, pero sa tingin ko, marami na rin kasi ako nakausap. Hindi lang na, tanda mo, matagal lang usapan dito impeachment to, nakakaisang taon. Palagi ko, at maraming naghahaka-haka, siguro to si Tranquil, sasama dito, sasama ganyan. Alam niyo po, sa pananaw ko sa ngayon, baka maganda nga ganito, magbigay liwanag sa ating mga kababayan, sa tulong mo, at sa tulong ng mga nagtatanong, kung ano ba yung mga issues na hinaharap. Pero for the record, nilapitan kayo ng team ni Vice President? Wala yun. Okay. Sige. Attorney, maraming salamat. Ulitin natin to pag malapit na yung impeachment trial itself. We would need your analysis. Ayan. Yes, salamat po. Ayan. Thank you po. Yan po si Attorney Tranquil Salvador. Okay, mahaba pa po itong proseso na ito. So, sa July 6 nakatakda po magsimula yung mismong trial. And of course, antabayanan po natin. And let's monitor the developments between now and July 6. Okay, in the meantime, maraming salamat po sa inyo lahat.
Ako po si Christian Esquera. Teka lang pala, meron yata nagpapabati sa atin kanina. Baka makakalimutan natin. Wait lang po. Ito si JR Bunag. Nag-message po sa atin si JR Bunag. Binabati po natin ang happy birthday. Ngayong araw na ito, May 22, ang kanyang mommy, si Mrs. Rita Bunag. Ayan, happy birthday po kay Tita Ritz. Happy 85th birthday ngayong araw po sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Ako po si Christian Esquera. Magandang gabi po.